Mukhang mawawala na ng budget, no? Mauubusan na ng budget ang SM Manyak. Mukhang magwawala lalo ang binabayaran ng 1 million a month. Kasi kasi wala na silang pagkukuha ng pondo. Mukhang mawawala ng pang-allowance doon sa mga bayaderos. Oo, na merong palabas dyan sa SM Manyak. Mukhang mawawalan silang lahat ng allowance, guys. Oo. Bakit? Yun po, mga kotsero, ang epekto ng pagkaka-freeze ng accounts ng SMNI at ng KOJC. Yan ang mangyayari dyan. Walang perang iikot dyan, mga kotsero. Lahat ng pera, hold. Unless, okay, take note, unless meron silang cash. Oo. Cold hard cash. Kung may pera pa si Kibuloy sa kanyang safe na pinanghahawakan niya, ayun. Yun, pwede niyang magamit yun. Kung magpupunta pa siya sa bangko para mag-withdraw, wala. Wala yun. Hindi mo na makukuha yun. Out of reach. Hindi mo mahawakan yan. So, wala kang pampasahod. Wala kang pambayad ng upa kung may inuupahan ka. Wala kang pambayad ng monthly amortization kung may binabayaran kang monthly. Oo, wala. Nga. Wala kang pambayad sa troll farm. Wala kang pambayad sa mga bayarang bulagers. Wala. Tigil. Unless mag-volunteer yung mga bubulagers na yun. Oo, sagot ko na. Sige. Pagmamahal ko lang kay Kibuloy, sagot ko ng sarili ko. Asa, buti na lang ang nagbabayad sa akin si YouTube. Ano mo gagawin lahat yun? Tapos kapag pag nakitaan pa ng cause ng korte, pwede pa nilang i-extend up to 6 months. My goodness. Uubusin mo yung pera mo sa Bolt nun. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarte, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ubusin mo yung pera mo sa Bolt. Wala kang makukuha ang pera eh. Wala kang makukuha ang pera. Expect nyo, mababawasan ng maisug. Expect nyo yan, mababawasan ng maisug. Diba ngayon, monthly? Tapos parang, actually, di pa nga monthly. Minsan, every week pa eh. Diba? Expect nyo, mababawasan yan. Unless, popondohan sila uli ni China. Take note, partner ng CGTN, ang SMNI. Anyway, ito nga yung balita kanina. Frozen, mga kotsero, ang accounts and properties. Naku, di mo pwedeng i-dispose. Panood natin yung balita, guys. Ito yung balita. Napa-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account at ari-arian ng wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Damay din dyan ang mga bank account at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. 10 bank accounts, 7 titulo ng lupa, 5 sasakyan at 1 aircraft. Yan ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy na pina-freeze ng Court of Appeals matapos maghain ng petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Iniutos ng korte na bawal galawin ng mga naturang ari-arian at bank accounts sa loob ng 20 araw. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Pinaghahanap siya ngayon dahil sa mga arrest warrant laban sa kanya.
Ayon sa CA, may nakita silang batayan na ang mga bank account at ari-arian ni Kibuloy ay ginagamit sa iligal na aktibidad at krimen. Bukod kay Kibuloy, pinafreeze din ng korte ang bank accounts at real estate properties ng 11 opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasama dyan ang 47 bank accounts na nakapangalan sa KOJC, 16 na titulo ng lupa at 16 na sasakyan. Ayon sa korte, ang ilang miyembro ng KOJC ay ipinadala sa Amerika para mang-solicit at hinuhulog ang mga donasyon sa bank accounts ng KOJC para pondohan ang stadium ng religious group at ang marangyang pamumuhay ni Kibuloy. May freeze order din sa Children's Joy Foundation ng KOJC at sa Suwarasug Media Corporation ang nag-ooperate ng Sunshine Media Network International o SMNI. Pause natin dito. Wait lang. So, 23 ang bank accounts ng Children's Joy Foundation. Bakit kaya? Ang dami. Ngayon lang ako nakakita ng ng foundation na ganitong karami yung bank account. Usually mga kotsero kapag ganyan, usually mga foundations, mga 4-5 lang yan. Bakit 4 at 5? Kasi kailangan mo lang naman yung pang major banks. BPI, BDO, ano ba? Ano ba yung mga major banks? BPI, BDO, PS Bank. Yung mga malalaking bangko na. Minsan may land bank pa yan. Pero pang government ang land bank. So, BPI, BDO, yun nga yung pinaka-common eh. Metro Bank. Ayan. Yung mga malalaki. Mga malalaking bangko na, mga sikat. Oo. So, usually mga 4 or 5 lang yan. RCBC yan. Oo. Yan. Yung mga malalaking banks, yung mga maraming branches. Tsaka usually, yung merong mga online accounts. Yung mga pwede pang online. Yun yung kadalasang merong multiple accounts. Pero si Children, 23? Ang dami naman. Ang dami naman yan. 23. Kalat? At itong kay Suwarasug, 17 bank accounts. 17? Usually, isa o dalawa lang pag mga corporations. Bakit? Kasi, yung yung isa, yung para sa pang-operational expenses nila, yung isang bank account. Yung isa naman, usually, tinatabi for yung pang dividends. So, ito yung pinapamigay sa mga shareholders. So, usually 1 or 2. Marami na yung 3. 17? Teka lang. Tinalo nyo pa ang for-profit corporations. Ang dami-dami. Grabe. Kalahin mo yun. International o SMNI. Paliwanag ng Department of Justice, bahagi ng standard procedure ang pag-freeze sa assets at bank accounts para matiyak ang integridad ng investigasyon sa kaso ni Kibuloy. Ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Kibuloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources. Usually, mga kotsero, ginagawa ang pag-freeze ng account kapag merong pag meron ka pang ginawang ibang krimen. Oo. Pag may finding of a criminal act and then yung act mo na yon is a result of a crime. So, palimbawa, money laundering. Ayan. Sa pag money laundering mo, ang ginawa mo, doon sa na-launder mo na pera para malinis mo yung pera, bumili ka ng property. Yun. Ang tawag doon, predicate crime. Oo. So, ipagbili mo ng property, yun yung paraan mo para linisin yung pera mo. So, if-freeze ngayon yung real property mo. If-freeze mo yan. Ibig sabihin, hindi mo pwede i-dispose. Hindi mo pwede ibenta. Pwede mo tirahan, pero hindi mo pwedeng ibenta. Wala ibang pwedeng gawin dyan. Oo. Tapos, or let's say, kidnap for ransom. Yan. Kidnap for ransom. So,
nagbayad ng ransom, halimbawa 15 million or 20 million or whatever the amount of the ransom is. Tapos dun sa 20 million na ransom mo, ang ginawa mo, bumili ka ng property, bumili ka ng kotse, dineposit mo yung iba sa bangko. Halimbawa lang. Tapos pinakawalan mo si pangalan niya. Si hostage. Si hostage ang punta sa pulis, kinasuhan ka ng kidnapping tsaka serious illegal detention. Tapos ire-request siya sa AMLAC. O AMLAC, paki-freeze po yung mga accounts niya tsaka assets niya. O yun. I-freeze yan. Ibig sabihin yung mga real property, personal property like cars, jewelries, etc., hindi mo pwedeng i-dispose yan. Hindi mo pwedeng ibenta. Hindi mo pwedeng galawin yan. Yung real property mo, ganun din. Yung nasa bangko mo, ay yun yung masakit. Yun yung pinakamasakit sa lahat. Hindi mo pwedeng i-withdraw. Wala kang pwedeng gawin dyan. Hindi mo pwedeng i-withdraw. Unless meron ka ng hawak na cash. Kung meron ka ng cash, ayun lang ang pwede mong galawin. Wala. Ay, ang kaso ni Kibuloy, human trafficking. Predicate crime. Ayun ngayon, di nag-grant ng Court of Appeals yung petition ng AMLAC na i-freeze yung kanyang mga assets. Ayun lang. Sorry. Kasi naman mga kotsero Actually, meron pa ako isang balitang napanood kanina. Dalawa daw yung pinagbasihan ng CA. Yung kaso ni Kibuloy sa Amerika, diniscuss na natin yan. Gusto nyo ulitin pa natin? Ulitin ko talaga yan. para magkaalaman. Yun. So, yung kaso niya sa Amerika at saka yung kaso niya dito sa Pilipinas. Yun yung basis ng CA. Hindi mo ngayon magagalaw yung pera mo sa bangko. Wala kang magagawa dyan. Hindi mo na makukuha yan. Until ma-lift yung freeze order. Oo. Until ma-lift yung freeze order mo. So, wala kang choice. Hirap yan pag kaya huwag kayong gagawa ng krimen, guys. Huwag kayong gagawa ng krimen. At huwag kayong maglo-launder ng pera na nakuha nyo sa isang krimen. Mahirap yan. Oo. Mahirap yan. Delikado yan. Actually, this is not the first time. Hindi itong first time na na-freeze yung accounts ni Kibbs. Oo. Meron pang isa. Nung nakaraan, actually, sinend lang din sa akin ni James. 2022 sa US. Sa US. Na-freeze na rin lahat ng kanyang assets. So, may nagsabi kanina, na-withdraw na raw yan sa lahat ng bangko. It's impossible. Alam niyo kung bakit? Kung mag-withdraw ka ng higit pa sa, if I'm not mistaken, $10,000. Oo, $10,000 if I'm not mistaken. Ipa-flag yun ng AMLAC. Anti-Money Laundering Council. Ipa-flag yun ng bangko. Tapos ipapadala yun ng bangko sa AMLAC. So malalaman yun ng AMLAC. $10,000 more or less magkano yun? 500 something thousand pesos? 560 if I'm not mistaken. Let's say meron siyang 1 million pesos. O mag-withdraw ka lang ng 1 million pesos, naka-flag na yun sa AMLAC. So, mahirap. Hindi mo basta-basta mabibidro yan. Hindi basta-basta. Naka-flag yan Lalo na, meron kang ganito. Lalo na may kaso ka. Hindi mo basta-basta mabibidro yan kahit pera mo yan. Hindi basta-basta. 500,000. Yeah, 500,000 because of AMLAC. Anti-money laundering. Ang hirap kaya. Ako naglilipat lang ako ng pera from one account to another. Ang dami pang hinihingi sa akin ng manager. Imagine, nag-withdraw ako ng pera sa sarili kong account. Pahirapan. Diyos ko. Daming hiningi sa akin. Nakakainis. Naghingi pa ng proof. Account niyo po ba talaga to? Oo. Hindi ko ba mukha yung nasa picture na yan? Diyos ko. Nakaka-stress. Kaya ganoon mga kotsero. Feeling ko na siguro a bulk of Kibuloy's money is still in the banks. Kasi kasi gusto niyang magkaroon
veneer, at least the appearance, no? Yung ano lang, yung pabalat kayo lang ng ano ng regularity. Oo. So, but I'm sure meron yan sa meron yan sa property niya. Merong nakatago sa ilalim ng unan, ganun. Meron siyang vault na merong cash sa loob. Pwede naman yun. Yun ang pwede mong galawin. But syempre, I'm assuming that's only 10-20% of his total assets. Financial assets. Ngayon, mga kotsero, hindi pa natin alam kung, pero kasi alam nyo, pati daw yung sa mga ibang pati yung ibang mga members na identified kay Kibuloy, naka-freeze din yung accounts nila. So wala siyang kukunan. Halimbawa, ako, let's say Jared Pulido, isa sa mga associated kay Kibuloy. Naka-freeze din yung account ko. So paano ka kukuha ng pera sa akin? 'Di ba? Let's say ako lang yung nakapangalan pero kay Kibuloy talaga 'yon kasi pinapadaan lang sa pangalan ko yung pera. Pati yung account ko frozen. Hindi ko makukuha yung pera. Ayon sa kwento ng isang dating nagtatrabaho sa SMNI. Kapag ginawa mo yung account while you're employed, let's say gumawa ka ng YouTube account habang employed ka, kahit sa'yo yung account na yun, aangkinin nila. Aangkinin nila yun, tapos pupersahin ka nilang ibigay yung channel mo sa kanila. Kasi, syempre, money-making scheme yun eh. Money-making scheme. So, diretso pa rin yun sa bank account. Let's say itong, for example lang, itong Coach Jared YouTube channel, nabuo while I'm still employed in SMNI. Kukunin nila tong Coach Jared na YouTube channel ko. Pag nag-resign ako sa SMNI. Hayop, di ba? Kahit hindi nila personal take note yung mga ginagawa nating accounts sa sa online, it's our personal property. Personal property natin lahat yan. So let's say ako, gumawa ako ng account sa Facebook. My Facebook account is my personal property. Kaya hindi ko alam kung saan ngayon huhugot ng pera. Unless nga merong perang nakatabi si Kibuloy, dun yun. Doon siya kukuha. Yung tithes and offering, again, kapag yan ay nakadeposit sa bangko, hindi niya makukuha yan. Yung cash lang ang makukuha niya. Yung cash lang. Hindi ko alam kung pwede pa silang umere. Hindi ko alam kung pwede pa silang mag-hold ng services. Kasi, again, it may also include the use of the properties. So, baka ang pwede lang nilang gawin dyan, tumira. Posible pa raw mapalawig na hanggang 6 na buwan ang freeze order depende sa kalalabasan ng summary hearing. Sa pahayag naman ng abogado ng SMNI, sinabi niyang nirerespeto nila ang desisyon ng korte pero maghahain daw sila ng motion laban dito. Ayaw naman magkomento ng abogado ni Kibuloy dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng utos ng korte. Pinuri naman ni Senator Risa Hontiveros ang pagpapa-freeze ng ari-arian ni Kibuloy. Ang senador ang nanguna sa pagdinig tungkol sa mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang dating miyembro ng KOJC. Dahil dito, umaasa siyang hindi na makakatakas si Kibuloy. Tungkol naman sa kinaroroonan ng pastor, sinabi ng PNP Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City si Kibuloy. Pero posibleng may iba't ibang paraan daw para makatakas ang pastor. Kabilang dyan ang 4 na helicopter at 2 eroplano na pag-aari niya na nakagarahe sa aircraft hangar ng compound. Sa gitna ng paghahanap kay Kibuloy, sisiguruhin daw ng PNP na magiging maayos at mapayapa ang paghuli sa kanya. Definitely. Ayaw natin ng may masaktan dito, may lalo na't dumanak ng dugo. Hindi natin gawin yan. Maximum tolerance, sige lang. Hindi pa naman matatapos ang mundo, andyan lang naman siya. Kaysa may masaktan, baka pwede nating magawa ito sa mas maayos na paraan. Pag nagutom yan, lalabas na yan. Sa Frontline, Camille Samonte, Pag nagutom na yan, lalabas yan. Abangan nyo lang. Lahat naman ng tao nagugutom eh. Di ba? Siyempre ngayon, mga kotsero, let's say nakapagpuslit siya ng nakapagpuslit siya ng mga 100 million pesos. Sabihin natin malaking halaga yung 100 million pesos. Oo.
Magkano ibabayad niya sa mga trolls niya? Let's say, gawin na lang natin, let's be a bit more generous kay Kibuloy. Nakapag-puslit siya ng 10 billion pesos. So, malaki na yon, 10 billion. Magkano ibabayad niya sa kuryente ng kanyang, kingdom? Magkano ibabayad niya sa kuryente ng kanyang studio? Magkano ibabayad niyang pasahod? Magkano ibabayad niyang padulas sa mga bubulagers? Kay Jason sa pa lang, 1 million naman, te. Yun pa lang yung kumpirmado. Kay Jason sa. Hindi pa natin alam yung sa iba. Di ba? Paano yun? Yung mga tao na yan, may mga pamilya yan. Nagugutom ang pamilya niyan. Kahit meron ka pang 20 billion pesos na cash, hindi tatagal. Hindi tatagal yan. Sa dami-dami ng binabayaran mo eh. Nagbabayad ka pa ng maisog, nagso-sponsor ka pa ng mga destabilizer na bubulagers para mag-around the world. Si Harry Roque, naka-immigration lockout na. Ako, I know for a fact na nung sa Hong Kong, may inisponsoran si Kibulok. I know that for a fact. May mga bubulagers na inisponsoran si Kibulok. Tanga-tanga kasi, nag-post sa Facebook. Bobo. Di huli ka ngayon. Bobo eh. Huli. Paano ngayon yan? Unless, again, makikiusap siya kay China. China, pengin pera kasi wala nang pera dito. Naka-freeze lahat ng accounts ko. Kailangan ko ipagpatuloy yung distab. Pero mauubos yan. Ito ang unang clue na nauubos na ang pera ni Kibuloy. Pag nabawasan na yung mga maisug. Kasi siya nagpupondo niyan eh. Siya nagpupondo niyan, yung maisug. So pag naubos na yan, pag nababawas-bawasan na yung maisug, alam na. Alam na. Ibig sabihin, naubos na pera niya. Bangan nyo yun. Bangan nyo yun. Diba? Ganon. Yun ang unang clue dyan. Tapos kapag medyo nababawasan na yung mga drama-drama ni SM Manyak, yun. Yan. Tapos kapag may mga nagre-resignan na, may mga umaalis-alis na kay SMNI, ayun, yun na yung sign yan. Nauubos na ang pera. Wala nang pambayad. Oo. Yun na yung sign nun. Siyempre, alam nyo mga kotsero, kung si Kibuloy maraming pera at kaya niyang mabuhay ng matagal na panahon, yung mga pamilya ng mga nagtatrabaho sa kanya, hindi ganun. So, yung pamilya ng mga ng mga tagasunod niya, malamang sa malamang hindi katulad niya. Nakakaranas pa rin sila ng gutom, magbabayad pa rin ng tuition, magbabayad ng kuryente, magbabayad ng, mga bills. Oo. So, abangan natin mangyari yun. Basta pag nangyari yun, umaalis na yung mga tao sa SMNI, tsaka nababawasan na yung maisug, malamang sa malamang nauubos na ang pera ni Kibuloy. Wala na siya pambayad. Pero mga kotsero, eto pa. Ito yung ito yung para sa akin. Actually, medyo may pagka-chismis to. Pero, ako, mga kotsero, parang napapaisip ako. So, paano na to? Duterte named Kibuloy Group Property Administrator. Nitong March yan, 2024. Ito yung una ko naisip noong nabalitaan ko yung freeze order. Oo. Ito yung unang-una ko naisip. Bakit? Kasi may chismis. Di ba may chismis? Na si Kibuloy tsaka si Digonggong ay partners in crime. Chismis lang naman. Sino nagsabi niyan? Si Franz Castro nagsabi niyan. Siyempre, CPP, NPA yan, pero hindi natin alam how true or how false this is. Kasi, sabi niya, the designation of Duterte as KJC wealth caretaker, she said, raises more doubts on the connections of the two
and talk of money laundering issues between them. Uy, money laundering daw. Magkasama silang nagba-money laundering. Oo. So, ibig sabihin, mga kotsero, eto mga kotsero, chismis lang din na narinig ko. Chismis lang din. Ang chismis ng ating Dagang Costa ay meron daw mga assets that are under KOJC but jointly owned. Jointly owned. Parang ganun. Although that's chismis only. Chismis lang yun. Hindi ka pa yung bibigyan ng bigat kasi kwento-kwento pa lang eh. Wala pa naman daw wala pa naman papeles. And you know, knowing that Digong is a lawyer, alam niya na kapag meron siyang asset, pwede niyang itago in a way that is not, that is frowned upon. Yun na lang. That is frowned upon, mga kodero. That is not necessarily illegal but also not necessarily legal. Diba? Ganon. Kasi alam nyo mga kotsero, kaya ako, dapat yung salin niya, dapat ito, lumabas to eh. Kasi yung salin niya, ang pinakahuling nakita is 28.5 million sa salin. That's 2017. So, simula 2018 hanggang 2022, hindi na natin alam kung anong salin niya. Hindi nga natin alam kung nagre-report pa siya ng kanyang statement of assets and liabilities and net worth. Hindi natin alam if there are actual financial, real, or personal properties na magkahalo. Oo. Although, merong clue na sinasabi si Digong before. Sabi niya, every time pastor buys something, he always gets two. One is mine for sure. He doesn't have other friends. I mean, a friend he can really trust. Ngayon, mga kotsero, ano yung mga properties na yon? Ano yung mga properties na ibinigay ni Kibuloy daw? Ibinigay ni Kibuloy kay Digonggong. 3 properties in Woodridge Park in Davao City and 2 cars. Wait! Ilang taon kang mayor ng Davao City? Why are you accepting gifts? Hindi ba bawal ito sa Code of Ethics Code of Conduct of Government Employees? So, yun na ibig kong sabihin. Hindi ko yan Hindi ako yung naglaglag niyan. Si Digong mismo naglaglag sa sarili niya. Pag bumibili daw si pastor ng mga bagay-bagay, laging dalawa. Oo. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit 4 ang helicopter? Dalawa kay Digong, dalawa kay Kibuloy. Out of the many properties na meron si Kibuloy, ganon din kaya karami yung ibinigay niya kay Digonggong? Not my words, it's his words. Kasi sinabi ni Digong, every time pastor buys something, he always gets 2. One is mine for sure. So, ibig sabihin, tuwing may bibilhin si Kibuloy na gamit, personal property, real property, or kanyang financial property, di financial property, personal or real property, kasi yun yung example dito 3 properties in Woodridge Park, tsaka 2 sasakyan. Dalawa? Isa para kay Kibuloy, isa para kay Digonggong? Ganon kayo ka-close? Sana may ganyan akong friend. Imagine, pag meron akong best friend na ganyan, pag bumili siya ng property sa Ayala Alabang, bibili rin siya ng isa para sa akin. Sarap naman nun. Di na ako bibili ng property, siya na lang. Alam nyo, ngayon mga kotsero, yun yung statement niya. Okay. Which now leads me to believe na parang, wait, bakit laging dalawa? Bakit laging dalawa?
Wala naman sigurong tao in his right mind. Walang matinong individual na gagawin yun. Unless asawa mo, yung bibigyan mo. Diba, bibili ako ng property, parang gusto ko 2 lote para katabi ko yung sa asawa ko. O yung isa sa akin, isa sa asawa ko, okay na yun. Asawa mo naman yun eh. Kasi yung property na bibili mo sa asawa mo, pareho niya namang pag-aarian pa rin kasi absolute community of properties. So okay lang. Pag bumili ka para sa asawa mo, pag-aari mo na rin yun. 50-50. But anyway, sa kanila, hindi ko gets. Hindi ko gets yung itong sinabi niya tungkol kay Kibuloy tsaka itong kay Digonggong. Hindi ko gets. Unless, mga kotsero. Ito, naglalaro lang ang isip ko ha. Hindi ito confirmed. Utak ko lang to. Mapaglaro lang talaga ang aking utak. Unless, ang kanilang source of income, hindi source, ang kanilang pot of gold ay iisa lang. Ulitin ko. Unless ang kanilang pot of gold or source ng kanilang kayamanan ay iisa lang. Baka. I'm not even saying joint account ha. No. I'm not even saying joint account. Baka lang, revenue stream dito, isa lang ang binabagsakan. Revenue stream dyan, revenue stream dyan. Or whatever revenue stream they get, hati silang lahat. Yun lang naisip ko. But again, mga kotsero, this is just me na naglalaro lang ang utak ko. Hindi yan confirmed. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kotsero kapag ikaw ay sumusuporta kay Duterte, 3 bagay ang kailangan mong isuko. Una, common sense. Pangalawa, logic. Pangatlo, moral. It's interesting to me na si Digong ang ginawang property administrator hindi naman siya kasama sa KOJC. Unless, trusty siya ng KOJC. Which is going to be weird kasi he's also the mayor of Davao for a long time. So hindi ko alam kung paano baka magkahalo sila ng again, naglalaro lang utak ko ha. Baka magkahalo ang kanilang ipinangbabayad sa mga pinambibili nila ng kanilang personal and real properties. Oo, ganon. But anyway, although nagsalita naman ang ating PNP chief kanina, nag-comment siya, narinig mata yung comment, di ba? Ang sabi, nagtatago lang daw sa loob ng KOJC compound. Si Kibulok. Panoorin natin yung... At saka may sinabi pala si Torre, kaya galit na galit dito si Basti. Sabi ni Torre, hinahamon daw niya ang Kingdom of Jesus Christ. Hinahamon niya ang Kingdom of Jesus Christ. Bakit? Kasi mga kotsero, sabi ni Torre, kung talaga hindi niya tinatago si Kibuloy, di papasukin niyo kami sa loob. Diyan siya. Ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandyan siya. Naniniwala si Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa loob lang ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City, ang leader ng grupo na si Apollo Kibuloy. Batay sa impormasyong nakuha ng Philippine National Police, may mga toldang nakatayo sa paligid ng compound. Bantay sarado umano ito ng mga miyembro ng KOJC na sinasabing ginagamit ng grupo bilang human shield. Pero sa Senate hearing noong August 5, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na hindi nila itinatago ang religious leader. Imposible naman kung nandun talaga si pastor. May casing naman sila. Alam naman nila meron naman sila mga tao nandun sa gilid, nandun sa ilan yung tao nandun Kinondena rin ng KOJC ang tila pagkakampo na ng mga pulis sa tapat ng kanilang compound na nila ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga miyembro. Pero sagot ng pulisya, bahagi ito ng kanilang operasyon para mahuli si Kibuloy at 4 na iba pa na may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sexual abuse.
Sinabi rin ng Davao Regional Police na handa silang pasukin ang compound sa Buhangin kung papayagan ng pamunuan ng KOJC para patunayang hindi nila itinatago ang kanilang lider. Mahigit 1,000 pulis umano na walang armas ang maaari nilang i-deploy para galugari ng bawat sulok ng compound na tinatayang may lawak na 30 hektarya. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami. At ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Pagtitiyak ni Torre, patuloy ang police manhunt operations hanggat hindi sumusuko si Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Aminado rin si Torre na malaking hamon sa kanilang puwersa ang paghanap at paghuli kay Kibuloy. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya. We cannot arrest a single person. Una nang nag-alok ang pamahalaan ng 10 million pesos na reward para sa ikadarakip ni Kibuloy habang tig-1 milyong pisong pabuya naman ang para sa 4 niyang co-accused. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming Yun. Papasukin daw sa loob ng KOJC. Yan. Paano na yan? Challenge accepted ba kay OJC? Ba't tayo niya papasukin ba kasi ang mga pulis sa loob? Oo. Maski nung nag-serve ng warrant of arrest, gigil na gigil kayo sa kapulisan eh. Diba? Yan ang problema sa inyo kay OJC, di kayo marunong mag-cooperate. Palibasa, yung yung amo nyo, akala niya, Diyos siya. So feeling niya, lahat ng tao susunod sa kanya. Di naman siya Diyos. So, paano ba yan? Challenge accepted na ba dyan? Kay OJC? Ha? Challenge accepted? Wala. Wala na. Papasukin nyo na kasi yung mga polis. Oo, papasok sila sa KOJC. Walang barel. Yan nga, sabi nga ni General, Director Torre. Walang papasok. Walang may dalang barel. Wala lahat. Naka-t-shirt lang. Ay, yung kanilang patrol shirt. Okay na yun. Game? Game. Game na yan. Laban na, laban. Kailan papasok ang mga pulis? Wala. Tatanggapin niyo ba o hindi? O baka maduwag na naman kayo. Sabihin nyo, excessive violence. What the F? Hindi tatanggapin yan, sabi ni Bali Connect. Ball Connect ba yan? Kasi nandun talaga si Gibbs. Hindi yan. Hindi mapasukin niya kasi nandun talaga si Gibbs. Ayun. Malamang sa malamang hindi. Di ba? Challenge accepted na. Challenge accepted. Di ba? Papasukan niyo na yung mga polis. Ayan, hinamon na kayo. Walang barel. Police t-shirt lang, police shirt lang daw sila. Baka naka-shorts pa yan. Yung pang tawag doon? Type C. Laban na. Para magkaalaman na. Di ba? Kasi kung hindi, wala. wala kayong balls. Patrol shirt lang pero kasama media. Syempre, kaya ba't may media? Di pwedeng wala. Oo. Wala tayong mahiya. Okay lang yun. Oo. O baka gusto mo maging kwento? Yan naman uso sa mga Gen Z ngayon eh. Ay, munti ka na ako maging kwento. Ibig sabihin nun, mamatay. Kanina kasi sabi ng misis. Yung misis ko kasi medyo may pagka-Gen Z yan eh. Sabi niya, ayoko maging kwento, no? Ano siya? Sabi ko, anong kwento? Mamatay. Pala yun. Baka gusto mo maging kwento kay Buloy. Di ba? Baka gusto mo maging kwento. Kalmahan mo yan. Kalmahan mo. Kasi baka maging kwento ka eh. Laban na! Laban! Bago ka pa maging kwento. Papasukin na lang at maghabulan sila sa loob. Ang laki-laki nun, 3 hectares yun. Diba? 30,000 square meters yun. Maghabulan talaga sila. Diba? 3 hectares yun eh. Meron pang
Meron pa nga siyang kingdom, di ba? Magabulan sila sa kingdom. Kaso ang hamon ni General Brigadier General Torre, ang hamon niya, magdadala siya ng 1,000 policemen eh. 30 hectares, imposible yung 30 hectares yan. Hindi ako naniniwala ng 30 hectares yan. Baka 30,000 square meters. Imposible yung 30 hectares, bawal yun. Hanggang 5 hectares lang pwedeng pag-arian. 30 hectares? Imposible yung 30 hectares. Hanggang 5 hectares lang ang pwedeng pag-arian ng isang individual. Eh di maaano siya. Malaland reform siya. Ano yun? Ninakaw niya yung bundok? Isang buong bundok ang binili niya? 30 hectares? What the F? Seriously? Di dapat nga siyang mahuli. Ang dami pala niyang kalokohan. Seriously? 30 hectares? Ay, oo nga, 30 hectares nga. Paano nangyari yun? What the F? Seriously? What the F? 30 hectares? Bawal yun eh. Kasi sa land reform, hanggang 5 hectares ka lang. Per individual. 30 hectares? Paano nangyari yun? Kinuha niya yung sa mga katutubo. Ay, gago. Hindi. You cannot own indigenous land. Hindi mo pwedeng pag-arian ng indigenous land. Violation yun ng hindi Land Use Act, Public Land Act. Hindi pwede yun, No, hindi pwede. Bawal yun. Bawal yun. Perpetual property ng katutubo yun. Hindi nila pwedeng bilhin yun. They labeled the IP as NPA then land grab. Ay, si Raulo talaga. Kaya pala sinasabi nila Kibuloy nung una, kami yung unang naipaglaban sa NPA. Yun pala yung sinasabi nila. Si Raulo talaga. Si Raulo talaga. Mukhang unti-unting nakukumpirma yung kutob ko na ang KOJC isang higanting, parang lang yan eh. Parang CCP, parang Chinese Communist Party. Sindikato na nagpapanggap na reliyon. Okay, so hanggang dyan lang po muna tayo sa ating live stream for tonight. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa bago ko pong YouTube channel din. Lagay ko uli yung link para makafollow kayo. Tulungan niyo po ako mga 1,000 subscribers sa Coach Jared Reacts. Okay, yan po yung link sa baba. Paki-follow po yan. And, paki-subscribe po yan. And please follow me on my social media account, Jared Pulido ang pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys. See you next time. And happy birthday to my loving wife. Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?